It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kagalakan po namin na muli po ay nagkasama-sama tayo dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At dito po sa ating pagtalakay ng salita ng Panginoon na ating pinag-aaralan ng Aklat ng Kawikaan, makakasama po natin muli si Dr. Nestor Illoma. Welcome, Dr. sa ating programa. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Nagpapasalamat akong muli na tayo ay pinagpala ng Panginoon at may kalusugan na ipagpatuloy ang ating pag-aaral, kalakip at kasama ng ating mga taga-subaybay. Nawa ang pagpapala ng langit at ang pagpatnubay ng ating dakilang Diyos ang maranasan ng bawat isa sa pakikinig at pagtunghay sa ating programa ngayong araw. Ang ating pong ikatlong leksyon ay may pamagat na isang bagay tungkol sa buhay at kamatayan. Pero bago po natin talakayin ito, tayo muna po idadako sa ating opening prayer, panganantay ni Pastor Illoma. Ama naming Diyos na nasa mga langit, muli naming bubuklatin ang inyong banal na salita. Nawa kami patnubayan ng inyong banal na espiritu upang ang aming mga tutunghayang aral ay magiging sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Pagpalain ang bawat isa sa amin, ganun din naman ang aming mga masugid na mga taga-subaybay. Makarinig na nawa nila ang iyong tinig na nangungusap sa kanilang mga personal na buhay at kayo nawa ang aming makilala ng lubusan sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor. Dito sa ating ikatlong leksyon ay isang bagay tungkol sa buhay at kamatayan. Pastor, paano mo nakita ang kahalagahan nitong leksyong ito sa ating tatalakayin sa lesson 3? Napakahalaga ng paksa na ating tatalakayin ngayong araw na ito sapagkat ang leksyon na ating tinatalakay ay nangangahulugan na maging buhay at kamatayan ito. Lalong-lalo na kung pinatutungkulan ang kautusan ng Diyos. Sabi, kung tayo gagawa ng maling pagpili, mangangahulugan ito ng ating kapamakan. At mangangahulugan din ito ng ikabubuti natin kung tama ang ating ginoong pagpili. At minsan pa'y mahayag ang karunungan. Na sa buong pag-aaral natin sa Aklat ng Kawikaan, ay talaga nandoon yung paghimok na malaman natin ang karunungan at piliin natin ang kalooban ng Diyos. Pastor, dito sa ating pag-aaral, paano ginamit ng kawikaan ang mga bahagi ng katawan upang iugnay sa kautusan ng Diyos? Bago tayo dumako doon sa katanungan ni Pastor Casimiro, ay gusto kong buklatin natin yung susing talata natin na magiging gabay natin sa ating pag-aaral ngayong araw na ito, yung naroon sa Kabanatang 6, talatang 23. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Napakaganda ng mga pangungusap na ito mula sa kawikaan na nagdidiin na ang utos, ang kautusan at mga pagsaway na turo na galing sa Diyos ay maaaring magdala ng buhay sa atin. At naroon nga yung ating paksa na isang bagay tungkol sa buhay at kamatayan. Kung ito'y susundin natin, ay maaaring ikabuti natin at buhay na walang pero kung ang pagtalikod naman dito ay nangangahulugan ng kamatayan. So, nabanggit ko kanina, doon sa katanungan ko na paano ginamit ng kawikaan ang mga bahagi ng katawan upang iugnay sa kautusan ng Diyos? May tatlong bahagi ng ating katawan na ginamit dito sa talatang 6, Kapitulo 6, talatang 21, at isa rin doon sa Kapitulo 7, talatang 3. Ating baybayin ang sinasabi sa talatang 21 ng Kabanatang 6. Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong liig. So dalawa yung binabanggit doon. Puso at saka liig. Doon naman sa Kabanatang 7, talatang 3, itali mo sa iyong mga daliri.
ikintal mo sa iyong puso. Nadagdag yung daliri. Now, so tatlo. Yung puso, yung liig, at saka mga daliri. Okay. Now, kung titingnan natin, yung puso ay hindi natin nakikita. Nasa loob, pero napakahalagang bahagi ito ng katawan ng tao. At sa pag-aaral ng Biblia, ito yung pinakasentro ng ating emosyon at ng ating kaisipan. Yung ating mga iniisip, panukala, haka-haka, at kung ano paman, dito nagsisimula. At iniuugnay ito sa kautusan ng Diyos. Dapat, lagi daw tayong nakakonekta doon sa kautusan ng Diyos, kagaya ng ating puso na siyang sentro ng ating pag-iisip. Yung ikalawa naman ay liig. Ito yung nag-uugnay dito sa ulo at saka sa ating katawan. Ito yung bridge, kumbaga, na dumadalo yung hingahan natin. Kaya dito, nagpapakita na ang kautusan ng Diyos ay inihahalin tulad dito sapagkat ito'y may buhay. Nagdadala ng buhay. O kung ito'y ating sasawayin, magdadala ng kapahamakan sa atin. Kasi pag nawala itong atin, di ba nga, karamihan napuputulan ng leeg, yung mga pinaparusahan. Ang ibig sabihin, nawawala yung buhay. Nawawala sila ng kanilang pagkatao. Yung ikatlo, ginamit yung salitang talatang 3, daliri. Now, dito sa daliri, ito yung mga ginagamit na bahagi ng ating katawan pagka tayo hahawak, kikilos, at kung mayroon tayong gustong tanganan o hawakan, ito yung ating ginagamit. Kaya yung kautusan, yung pagsunod dito, nagpapakita doon sa ating pagkilos na gagawin. Kaya kung tayo ay tama ang kinikilos, nagpapakitang tayo isang ayon sa kautusan ng Diyos. Pero pagka mali ang pagkilos natin, tayo'y sumusuway sa kalooban ng Diyos sa kanyang kautusan. So nakita natin ang kalagahan na ipakita yung mga larawan ng katawan. Pero paano tayo magiging masunod sa kautusan na hindi naman tayo mahuhulog sa pagiging tinatawag na legalista? Ayan. Kasi ito nga kuminsan, yung tayo naakusahan na sumusunod sa kautusan, mga legalista kayo. Gusto nyong maligtas. Ayan. Pero bantayan natin maigi, unawain natin mabuti dahil narito ang karunungan. Ayan. Maganda po yun sapagkat hindi naman natin tinuturo, Pastor, na dapat tayong maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang ating itinuturo, na turo din ng banal na kasulatan ay ang Panginoong Hesus lamang ang siyang nagdadala ng kaligtasan sa atin. Ang pagsunod sa kautusan at ng mga turo ng banal na kasulatan ay bunga na tayo ay iniligtas na at meron tayong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Dahil mahal natin ang ating Panginoong Hesus, sa tulong ng kanyang banal na Espiritu, ipamumuhay at tutuparin ang kanyang mga kalooban kasama na ang kautusan. At itong mga kautusan ito ay ang Panginoon mismo ang nag-uutos. So kung siya mismo ang nag-uutos, ay di dapat lamang natin sundin. Pero ang motivation natin o kadahilanan kung bakit natin sinusunod, hindi para tayo maligtas. Kundi ito ay pagmamahal natin sa Panginoon at yung kagustuhan din natin at kalooban din ng Diyos na tayo maging kagaya niya, na tayo ay maging masunurin sa Kanya. Maganda po yun, mga kaibigan naming nakikinig at sumusubaybay, na ang pagsunod sa kautusan ay bahagi ng pagpapakita natin na tayo'y nagpapasalamat sa Diyos na nagligtas at tumubos sa atin, Pastor. At dahil doon, ating kagigiliwan ang sumunod sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Siguro bigyan lang natin ng konting pagpapaliwanag pa, no? Kasi kuminsan sinasabi na mga legalista kasi sumusunod. Ano ba ibig sabihin ng legalista? Para maunawaan ito ng iba nating mga taga-subaybay. Pag sinabi nating legalista, ang ibig sabihin ay ito ang ginagawa nating daan para tayo maligtas, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya nga, para bagang sinisikap natin na gumawa ng isang bagay na mabuti para matuwa ang Diyos sa atin. Hindi yun ang paraan eh. So yun ang tinatawag na legalista. Legalista. Gusto niyang makamit ang kabutihan ng Panginoon o yung biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng sariling sikap. Sariling sikap. Pero hindi yun ang paraan ng Panginoon. Hindi yun. Kasi siya ang gumawa ng paraan para tayo maligtas. Kaya nga ang role natin ay manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito yung biyaya na kaloob ng langit na nagdadala ng kaligtasan. Pagkatapos na makilala natin na tayo'y makasalanan, na itinuturo naman ang kautusan. So nakita natin yung paglalarawan, ginamit yung puso, yung liig, yung daliri, at kung paano naugnay ito sa kautusan. Ngayon may paano nihambing ang kautusan ng Diyos sa tinatawag na liwanag at buhay. Ayan. Magandang katanungan. Ang kautusan ng Diyos ay isang liwanag at
buhay. Now, ang liwanag nagsisimula sa ilawan. Kaya nga, ang sabi doon ay lamp. Okay? Ang kautusan ay isang inahahalin tulad sa ilawan. Okay. Now, dahil ang ilawan, ang purpose nito ay magbigay ng liwanag. Kailan natin ito sinisindihan? Pagka madilim. Para makita natin lalong-lalo na yung ating daraanan. Kaya pag ihinambing ang kautusan sa isang liwanag, ang ibig sabihin, magdadala ito at magtatanggal ng kadiliman. Walang maliit na ilaw na pwedeng itago ng anumang kadiliman. Basta maliit na ilaw, magliliwanag ito at tatanglawan yung pwedeng daanan ng tao. Ang kautusan ng Diyos ay inihahalin tulad dito. Ang kautusan ng Diyos ay isang liwanag sa daan na tinatahak ng tao na makasalanan. Dito, Pastor, maganda marahil ating basahin yung pagkakawika di sa Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 23, Wika, sapagat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. So narito yung tatlong mga mahalagang mga bagay na tinutukoy na nariyan yung ilawan, nariyan yung liwanag, at nariyan yung daan ng buhay. So paano natin titingnan ang pagkakaugnay ng mga ito? Now, ang tatlong bagay na ito ay nagpapahiwatig lamang na kung papansinin natin, ang talatang ito ay parallel, kumbaga sa pagsulat ng banal na kasulatan sa Hebreyong paraan, inuulit at ini-intensify yung kahulugan ng talata. Hindi po magkakahiwalay ang ibig sabihin nito, kundi iisa ang tinutukoy nito. Ang tinutukoy nito, ang salita ng Diyos o ang kautusan, siya na rin ang liwanag, siya na rin ang daan ng katwiran, at siya na rin ang tanglaw sa daraanan. So para bagang dito ay pinakita lamang sa yung kautusan na ipinahayag lamang sa iba't ibang paraan. Pero isa naman ang tinutukoy. Tama yun. Ito ay liwanag, ito ay tanglaw, ito yung paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin ay, ang buhay talaga natin ay dapat ay buhay ng pagsunod sa kanyang kautusan. At yun ang kanyang panukala. Sa pamamagitan nito, naakay tayo tungo sa kawangisan ng ating Panginoon. At kung titingnan naman din natin sa banal na kasulatan ng kautusan, yan ay tumutukoy sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At sa pamamagitan ng kautusan ay alam po natin na natuturuan tayo paano ibigin ang Diyos at paano ibigin ang ating kapwa. So ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Bakit ang paninisi sa Diyos sa isang lubhang pamumusong? Blasphemy, Blasphemy. Pamumusong. Alam niyo, may mga tao kung minsan na pagka dumarating na ang kamalasan sa kanilang mga buhay. O mahirap na karanasan. Mahirap na karanasan na pinahihintulutan ng Diyos na mangyari. Yun ang turo doon. Hindi po siya ang nagbibigay na direct ito, kundi pinahihintulutan niya ang kaaway natin, ang dyablo, na subukin tayo, ang mga mananampalataya. At pag dumating ito, kung minsan dumarating doon sa punto na ang sinisisi ang ating Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin nito, nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya. Ikalawa, maaaring sabihin ito na pag sinisisi natin ang Diyos ay nagkakaroon tayo ng ibang kinasasaligan ng ating pagtitiwala sa Kanya. So, pag sinisi natin ang Diyos, hindi lang Diyos, kundi yung ginajustify natin yung ating mga ginagawa, maliman o tama. At ang Diyos ang ating sinisisi pagka pumapalpak at hindi nagiging tama, ito'y hindi mabuti sapagkat nagiging kapusungan. Blasphemy ang ginamit doon. Ang ibig sabihin ng blasphemy ay nagsasalita tayo laban sa kataas-taasan. Hindi mabuti ito. Parang ina-accuse natin ang Diyos na hindi tama ang pagtrato niya sa atin sa araw-araw. O marahil ay iniisip siguro natin na kung ako ang Diyos, hindi ganyan ang gagawin ko. Ganito ang gagawin ko. Na para pinapakita natin mas magaling pa tayo o mas marunong pa tayo sa Diyos. At ito ring pamumusong na tinutukoy dito na ating sisisihin ng Diyos ay kahayagan ng kakulangan talaga natin ng pagkakilala sa Kanya. Kasi kung talagang meron tayong malalim na pagkakilala sa Diyos, pagkaunawa sa Kanya, hindi natin gagawin ang sisihin siya. Tama yon. Kasi ang batayan ng ating relasyon, dahil hindi natin nakikita ang Diyos, ay pananampalataya. At dahil tayo nananampalataya sa Kanya, ay nagtitiwala tayo na anuman ang dumating, anuman ang pahintulutan niyang mangyari sa atin, ay bahagi ng Kanyang panukala na magpapasakdal at magiging
maayos tayo sa darating na panahon. Bagamat ngayon di natin nakikita ito, pero sa panukala ng Diyos, merong magandang bagay na inihahanda niya para sa atin. Pero talagang nagaganap sa buhay ng tao, no? Lalo tigit na sa panahon ng kapigatian o yung sabi nating pagpanaw ng mahal sa buhay, ay naroon yung katanungan talagang, bakit Panginoon? Tama yun. Bakit mo pinahintulutan ito? Bakit mo pinabayaan? Bakit hindi ka gumawa ng paraan? Lalo na kung trahedya, kagaya ng meron akong church member, nung ako'y pastor pa sa Dagupan City, nalunod sa panahon ng Christmas, yung kanilang kaisa-isang anak. Nung ako'y pumunta doon sa burol, ay ang tanong at niyakap ako nung tatay ay, bakit pinahintulutan ng pastor? Kung minsan napakahirap sagutin, pastor? Ang bigatin ay, para bang nagpabaya ang Diyos? Hindi Pero nangyari yun na pinahintulutan niya dahil meron siyang nakita na magandang maaaring bunga nito sa atin. Bagamat ngayon, hindi natin makita. Kaya ang napakahalaga talaga na makilala natin mabuti ang Diyos. So minamahal natin mga kaibigan, dito sa ating leksyon, tinatalakay natin na isang lubhang napakabigat na laban sa Diyos ang atin siyang pagbibintangan o yung sabi natin pamumusong na para bagang ating sinisisi ang Diyos na wala siyang ginawa. O sa panahon na mabibigat na karasan, para bagang siya ang kadahilanan nito. Napakabuti marahil na magkaroon tayo ng tunay na pagkakilala sa Diyos na ang Diyos hindi naghahangad ng ating kapamakan. Wala siyang kaluguran sa mga paghihirap natin dinadaanan. Pero mahalaga rin, Pastor, maunawaan natin na samantalang tayo nasa sanlibutan ito, ay meron nga tinatawag tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas na kung saan tayo naiipit, na kung saan tayo nagiging sentro rin ng pagsalakay ng kaway upang tayo pigatiin. At sa ganitong kaparaanan ay naipapahayag niya ang kanyang mabigat ding pakikipaglaban sa ating Panginoong Hesus. Ang mabuting balita doon, Pastor, ay hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ganitong kapanahunan. Karamay natin siya sa ganitong mga panahon. Nararanasan niya ang ating mga naranasan. Yun ang naging bahagi na kaya nga ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao para maranasan niya ang nararanasan ng mga taong narito sa balat ng lupa. At kung tayo man ay dumaraan sa mabigat na karanasan, at sabi natin may mga paghihiwalay na nagaganap o yung kamatayan, ay sana'y manatili pa rin yung ating pananampalatayang hayaan natin ang Diyos ay maging Diyos. O let God be God. Na kung ito'y kanyang pinahintulot, igalang natin. Tama yun. Kung anong kanyang kalooban, hindi kalooban ng Diyos ang ating paghihirap. Pero pinapahintulot niya ang mga mabibigat na karanasan. Pero sa bandang huli, makikita rin natin ang kamay ng Panginoon na siya pa rin ang nagtatawid sa atin sa mga mabibigat na karanasan ng buhay. Gusto kong idugtong yung emphasis ng ating lesson na pag ganito ang nangyayari at pinahihintulutan ng Diyos, nagiging tukso ito sa atin. Na mawalan tayo ng tiwala sa Kanya. So, yun yung isang emphasis na kinakailangang labanan natin yung panunukso. Okay? Yung ating sisihin ang Diyos at kung minsan ay nawawalan na tayo, yung iba nawawalan ng pananampalataya. They have nothing to do. Wala na silang gusto pa na magtiwala at ilagak muli yung kanilang mga kabalisahan sa Panginoon. Ito siguro yung nagaganap yung na-focus na lang ang kanilang pag-iisip doon sa problema at nalimutan nila na ang Diyos pa rin ay nariyan upang magpahayag ng pagmamahal. Paano ginagamit ng mga tao ang pag-ibig upang magbigay katuwiran sa paggawa ng mabuti o masama? Ayan. Di ba nga sabi natin, pag-ibig, meron akong definisyon ng pag-ibig, Pastor. Pag ako'y nagtuturo, ang sabi ko, love is a principle, isang prinsipyo that makes, maintains, and sustains ideal relationship. So yung pag-ibig na tama na galing sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ay isang prinsipyo na gumagawa, tumutustos, at nagpapanatili ng tamang ugnayan. Now, paano ginagamit ng tao yung justification ng pag-ibig sa paggawa ng mabuti at paggawa ng masama? Nagiging kung minsan kagaya ng, bibigyan kita ng example, yung situation ethics, na pagka pinahihintulutan ng panahon ng isang bagay, ay nagiging tama ito. May naiwang cellphone, wala namang nag-claim, di akin na ito. Yan. O merong isang magandang babae na lalapit-lapit sa inyo na wala pa namang asawa at nangangailangan ng kalinga at pagmamahal, ay lumalapit sa iyo at ibibigay ang kanyang sarili, ay pwede na. Dahil situation nga pinahihintulutan ng pagkakataon. Pero ang aral ng Biblia, hindi pwede sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nagbabiolate, sumasalangsang
doon sa tamang aral ng banal na kasulatan. At hindi ang sitwasyon ang nagdidikta ng nagdidikta. ating gagawin, kundi ang salita ng Diyos ang siyang ating pamantayan. Kasi kung sitwasyon ng ating gagawin basihan, ay sabi natin, wala na ibang makakain eh. Ikaw na lang, o ako, na narito sa malaking islang ito, ay either lang sa ating dalawa, ako ba kakanin mo, ikaw ang kakanin ko. Ganun na, dumadating sa sitwasyon ba na, ang sitwasyon ni kayo nagtulak sa akin, gawin ko ito. Pero sa ating mga mananampalataya, ay ang nag-uudyok sa atin kung anong gagawin ay ang salita ng Panginoon. Tama yun. Kaya yung pag-ibig, hindi dapat maging batayan ng ating pag-justify na tama yung ating ginagawa. Dapat ay maalaman natin, paalalahanan natin ang ating sarili. So, hindi basta pag-ibig, kundi yung pag-ibig na sang-ayon sa panukala ng Diyos. Tama yun. Meron kasi kaming isang nadinig na tagapagsalita. Ang wika niya ay, nabasa ko yung sa Biblia na love another one. Love one another? Yun ang sabi ko ay, teka, parang hindi yata ako gano'n sinabi sa Biblia. Kasi ang sabi sa Biblia ay, love one another. Sabi niya, gano'n ba? Kala ko yung kay love another one, kaya meron akong ibang minamahal pa. Pero hindi yun ang pamantayan ng Panginoon. Kaya nga dito sa ating leksyon ay isang babala para sa atin yun. Yung sinasabi mo, yung babae nga na lalapit sa atin, doon sa talatang 24 ng Kapitulo 6, Pastor, pakibasa nga po ninyo. Ganitong wika, upang ingatan ka sa masamang babae, sa tabil ng dila ng di kilala. Okay. So doon sa unang bahagi ng talata ay ingatan tayo. Sino yung mag-iingat? Yung kautusan ng Diyos, yun yung protection natin para hindi tayo makagawa ng hindi tama. Kaya pinagbabawalan. Kaya nga ang wording ng kautusan ay medyo negative, hindi ba, Pastor? Bawal. Bakit? Ito yung nagsasabi ng boundary natin, na ito yung hanggang dito ka na lang. Kung gusto mo na masaya at hindi ka maapektuhan ng resulta ng maling mga gagawin, ay dapat sundin natin ito. Dahil pag nag-cross tayo doon, ay ang unang magsasuffer tayo at masasaktan din natin ang ating Diyos na siyang nagpapala sa atin. At hindi lang yung sarili natin, hindi lang din yung Diyos, kundi yung ating mga ibang nasa mga paligid tao sa natin. kapaligiran. Halimbawa, yung ating sariling pamilya o yung ibang mga tao pa na nadamay doon sa ating ginawang kasalanan. Tama yun. Kaya dito sa ating leksyon ay paanong ganap na pagtatalaga sa kautusan ng Diyos maging proteksyon laban sa tukso. Ang ginamit na salita ay ganap na pagtatalaga. So ang ibig sabihin, may kapasyahan tayo, individual. Ano man ang mangyari, na ako'y susunod at gagawin ko ang tama. Kagaya ni Jose sa Lumang Tipan, hindi ba? Ay nagpasya siya na paano ko magagawa ang malaking kasalanan ito at magkasala laban sa Diyos. So nakikilala niya na pag ginawa niya ito, kasalanan ito, at hindi ito magiging kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos. So ibig sabihin, naroon talaga yung pagkilala na sa Diyos at naroon yung kanyang pagsunod. At naroon yung kanyang commitment. Tama yun. Kasi kuminsan alam natin ang kautusan. Pero gaano tayo katalaga na susundin natin yon? Tama yun. Pero yung ating ganap na pagtatalaga na susundin yon, ito rin ang mag-iingat sa atin mula sa tukso. At huwag tayong mapahamak. Mga kaibigan, napakaganda ng emphasis na aming dinidiin ngayong araw na ito, na kapag tayo'y nagtalaga na sumunod sa Diyos, ano man ang mangyari sa tulong ng kapangyarihan ng langit, susunod tayo sang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Pastor, dito sa ating pag-aaral ay merong mapakahalagang mga salita sa Kawikaan, Kapitulo 6, sa talatang 30 hanggang 31. Maganda ang ating unawaing mabuti at aking hilingan marahil na ito iyong ipaliwanag sa atin. Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung siya'y nagnanakaw, upang busugin siya pagka siya'y gutom. Ngunit kung siya'y masumpungan, isasaulin niyang makapito. Anong ibig sabihin nito? Now, napakasimple lang bagay na ito. Ang kahirapan at ang ating kasalatan at pangangailangan ay hindi magiging dahilan para tayo gumawa ng hindi tama. Lalong-lalo na yung pagnanakaw. Dahil ako'y wala nang makain, ay nanakawin ko na yung pabo ng aming kapitbahay. Doon pumapasok yung situation ethics. Nasabi na, anong gagawin ko? Mamamatay naman ako sa gutom. Karami-rami naman niyang alaga sa kapitbahay. Alaga naman dyan. Kuhanin ko na kaysa ako'y mamatay. Hindi. Yung sitwasyon na nagdikta. Dito sabi, ibabalik ng makapito. Di lalo kang namulubi. Lalo kang maghihirap. Dahil ang kabayaran noon ay mas higit. Ang ibig sabihin nito ay hindi pinahihintulutan ng Diyos na yung ating pangangailangan magiging dahilan para tayo sumuway sa kanyang banal na kalooban. Dito nagaganap yung kawikaan na the end
does not justify the means. Tama yun. Bagamat maganda yung ating motibo marahil, pero kung mali ang paraan, ay hindi natin dapat gawin. Tama. Pero nangyayari, di ba? Uh-huh. Kumakapit sa patalim, yung iba pang term na ginagamit. Hindi dapat. Kanino tayo magtiwala? Sa Diyos na tumutustos ng ating mga pangailangan. Hindi naman siya nagkukulang eh. Yung pabo ng kapitbahay ay sinong may-ari? Ang ating Diyos, siya'y katiwala lamang at gagawa siya ng paraan pag tayo'y nangangailangan. At kung minsan, nakakalimutan din noong mga meron maaaring itulong na ibigay para dito. May pananagutan tayo sa mga mahihirap na nasa ating paligid. Kaya dito nahayag yung paraan ng mayroon akong nabasa na ang kautusan ng Panginoon ay nakakalat naman niya sa buong kautusan na itinuturo sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Tama yun. Kagaya nga nitong kautusan huwag magnanakaw. So sa ibang paraan na ipinapaliwanag ito na kahit kagutom na, hindi dahilan yon para ikay gumawa ng pagnanakaw. Tama. So, yung kaisipan na gagawa ako ng masama dahil ako ay argabyado o ako ay naghihirap na, ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Paano ba nagkakaugnay-ugnay itong mga kautusan ng Panginoon? Kasi meron tayong nabasa sa banal na kasulatan, pag sinira mo isa, ay sinira mo ang kabuuan ng buong kautusan. So, paano ba ito nagkakaugnay-ugnay? Ayan. Ang kautusan ay nagpapakita ng likas ng Diyos. Pagka sinaway natin ang isa, sinasabi natin tayo'y tagasunod ng Diyos, ang nasisira ay hindi lamang tayo. Ang nasisira ay yung pinanggalingan ng kautusan na nagpapakita na parang sinasabi natin hindi kayang tuparin, hindi kayang sundin ng isang ordinaryong tao na mahina na kagaya ko. Kaya yung isang pagkakamali natin ay nagpapakita na kaagad na mahina ang ating relasyon at pagtitiwala doon sa nagbigay ng kautusan. Pagka ganoon, ay winawalang bahala na rin natin ang lahat. Kaya dapat ay sama-sama ang pagsunod natin, hindi lang 9 o hindi lang 8, kundi dapat pangkalahatan, sapagkat ang nagbibigay ng kalakasan para tayo sumunod ay hindi naman galing sa atin eh. Galing din sa Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan para tayo sumunod. Kaya pagka tayo'y nagkamali diyan, ay sinasabi mong parang mahina yung kapangyarihang nanggagaling sa itaas para tulungan tayo na sumunod. Dito sa ating leksyon ay binabanggitin yung adultery, pangangalo niya. Kapag ka ikaw ay nagnanakaw, itong adultery o pangangalo niya isa rin paraan ng kahayagan ng pagnanakaw. Kasi kapag kinuha mo yung asawa ng iyong kapwa, ay di pagnanakaw din yan. Bagamat binabanggit na itinahulog sa katangian ng kalagayan ng pangangalo niya, pero pagnanakaw din. So nandoon yung pagkakaugnay. Oo. May pagkakaiba at mayroong similaridad. Yung kautusan tungkol sa pagnanakaw at yung pangangalo niya, ay yung pagnanakaw ay isang material na bagay. Meron kang kinuha lamang. Pero dito sa, hindi eh. May kinuha ka na isang bagay, ito'y buhay pa eh. Ang kinuha mo. At sinira mo ang relasyon ng itinakda ng Diyos na magsasama habang buhay. At yun ay hindi pinapahintulutan ng ating Panginoon. Pero yung malalim pang siguro ito, kung minsan tinitingnan natin yung aktual lamang ng pagnanakaw o yung aktual lamang ng pangangalo niya. Pero yung higit na malalim dito ay binabanggit sa ating leksyon ay yung pagtingin mo pa lamang ng may pagnanasa ay isang kasalanan na. Tama yun. Kasi nagsisimula ang kasalanan hindi doon sa paggawa hindi kundi sa aktual na paggawa. Dito sa pag-iisip natin. Kaya ang sabi ni Jesus, pag tumingin tayo sa isang babae na may kalaswaan o pita, tayo'y nagkasala na. Kaya nga napakahalaga rito na binibigyan sa atin ng pansin ng magkaroon tayo ng karunungan na dito sa puso, itinuturo sa atin, yayamang sa puso o sa kaisipan natin nagmumula ang mga kasamaan, ay mabantayan natin ito. At ang ating pag-iisip ay matuon kung anong kalooban ng Panginoon. At dito nga pumapasok yung kautusan, ang kautusan ay magbibigay sa atin ng proteksyon. Upang kung magkagayan, huwag nating magawa ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Tama yun. Sapagkat pagka ang kautusan ay hindi sinunod ng tao, sinasabi natin na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi ganun kaigting. Ang ibig sabihin ay ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi ganoong kalakas. Dahil yung pagsunod sa kanyang kautusan ay nagpapakita na tayo ay kanyang tagasunod. Ang ibig sabihin,
ang Panginoon ang ating pamantayan. Gusto nating maging kagaya niya. So yung kautusan ay nagpapakita at nagpapaaninag ng likas niya para sa atin. Okay, maraming salamat, Pastor. Bakit ang immoralidad ay isang banta na nakamamatay? Iyan. Yung salitang immoralidad ay hindi na lamang adultery. Yung adultery, yung pangangalo niya, isang bahagi lang nun. Pero itong immoralidad na ay lahat ng hindi magandang bagay, impure, ay isinasama dito. Kaya nga immoralidad. Kalaban na ito ng moralidad. Ang ibig sabihin, yung tama, Yung paggawa ng mabuti. Uh-huh. At pagka gumawa ka ng hindi na mabuti, ito na yung general term na immoralidad. Uh-huh. So, bakit ito nagpo-post? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At pagka ito ay ginawa ng tao, so, anong magiging resulta nito sa tao? Magdadala ito ng kamatayan at kahirapan at kapahamakan sa wakas. So, narito yung panganib ng paghiwalay sa kautusan ng Diyos. Ano pa ba maaaring maging bunga nitong pagtalikod sa kautusan ng Diyos? Ang pagtalikod sa kautusan ng Diyos ay pagtalikod na rin sa Diyos na gumawa at nagbigay ng kanyang kautusan. Kaya pagka ating sinasalangsang ang kautusan, sinasabi natin ay wala na akong tiwala sa iyo, Panginoon. Yun ang mabigat doon eh. Parang sinasabi natin na binabaliwala ko ito sapagkat hindi na kita kilala at ayaw ko nang sumunod sa iyo. Yun ang ibig sabihin pag tayo'y sumalangsang sa kautusan. So yung hindi na pagkilala sa kautusan, nangangahulugang pagtalikod na rin. At ayaw natin magpasakop sa nagbigay ng kautusan. Tama yun. At kung ini magaganap, ay naroon na yung pagpili natin ng kapahamakan. Kaya nga, mga kaibigan, ang kautusan ng Diyos ay bahagi ng banal na kasulatan na dapat nating sundin at isakabuhayan. Kapag ka ito ay ating binaliwala at sinabi natin na ito ay hindi na bahagi ng ating kristyanong pamumuhay, ay parang sinasabi natin na ang ating Panginoong Diyos ay hindi dapat pagtiwalaan sapagkat siya ang nagbigay ng mga bagay na ito. Pastor, nabanggit ko kanina, merong ibinigay ang Diyos na kautusan. At kung paano ito maingatan. Pero sa banal na kasulatan ay nakakalat ang maraming mga kaisipan o mga instruction, paano lalabanan o tatanggihan ang paggawa ng kasalanan. Isa dito yung tinatawag na yung cause and effect. Naalala ko kasi, minsan ay aking sinabi na, paano mo ba lalabanan ang tukso? Sabi ko, maraming paraan. Sabi ko, isa roon, ako kasi personal na tinanong, paano mo personal na nilalabanan ang tukso? Sabi ko, maraming paraan, pero isa sa mga paraan nakita kong very effective, ay tingnan ko yung kasalanan. At pagkatapos ay tingnan ko yung magiging bunga nito. Kapag ka nakita ko yung malaking bunga nito, ay talagang mabigat. Very, very, sabi natin, very costly ito. O very expensive. Sasabihin ko talaga, no to temptation. Ay may nagsabi sa akin, Pastor, maganda yung ayaw mo mahulog sa kasalanan dahil makikita mo yung mabigat na magiging bunga niyan. Pero yan ba ang kalooban ng Panginoon? Hindi ba ang kanyang kalooban ng kay sundin mo ang kanyang kautusan dahil mahal mo siya? Ang sabi ko yung maganda yon. Pero ang tinatanong ko natin dito, pinag-usapan natin dito, mga pamamaraan. Siyempre, maraming paraan para masunod ang kautusan. Yung una at higit sa lahat, yung pag-ibig sa Panginoon. Pero ano pang ibang paraan? Itong tinatawag na cause and effect. Pag bulay-bulayin mo yung kasalanan na yan, tingnan mo ang magiging bunga niyan. Bunga nito. Oo, sabi ko, sa akin ka akong sarili, makikipaglaro ako sa tukso. At pagkatapos, titingnan ko ang magiging bunga nito. Pag nakita ko ang bunga niyan, ay sasabihin ko kagad na, no, that is too expensive. Hindi ko gagawin pasukin ang tukso na yan dahil yan gagawa ng malaking kapahamakan sa aking buhay. Tama yun, Pastor. Ang tukso, hindi natin pwedeng ilayo sa ating sarili. Yung tukso ay talagang bahagi ng ating makasalanang mundo na ginagalawan. Pero yung pagbagsak sa tukso, yun ang dapat nating bantayan. Kasi yung tukso nandyan eh. Kahit tayo ay pupunta sa isang lugar, kaya nasa loob tayo ng simbahan, pwede tayong tuksuhin eh. May makita tayong isang bagay na attract tayo sa atin. Pero ang ating babantayan ay yung tayo'y mahulog dito. At saan nagsisimula ito? Sa ating kaisipan. Yung pagnanasa at sa ating mata. Sabi nga doon ay pita ng mata at pita ng laman. At yung kapalaluan. Yun ang sabi ni Juan. At ang tukso naman ay hindi naman ito yung panlabas lang. Kahit sa loob natin ay naroon din yung tukso. Kasi sabi nga niya, ay may tukso kasi, kaya natukso ako. Pero malinaw po sa pag-aaral ng banal na kasulatan,
kahit wala kang makitang tukso sa Sa palabas, Mhm. pwede manggaling sa sarili nating puso ang tukso at lilikha tayo ng tukso at ang pagbigay dito ang magiging suliranin natin. Kaya nga sabi, sin is a choice. Kung pipiliin ko ang magkasala, wala akong dapat sisihin. Hindi ko pwedeng sisihin sino man o si Satanas na dahil ako'y nagkasala. Ako ang pumili na ako'y magkasala. Kasi ang tukso naman, ang gawain lang niyan, ituksoin tayo. Pero hindi niya tayo pwedeng piliting bumigay sa tukso kung ayaw natin. Tama yun. Dahil tayo pa rin na magpapasya. Kaya kung dumating ang panahon na papanagutan ko ang aking ginawang kasalanan, ay talagang karapat dapat ako managot sapagkat ako ang pumili noon. Tama yun. Hindi ka dahilanan o excuse na, ay siya kasi tinukso ako eh. Kahit tinukso ka, pero kung pinili mo hindi ka bumigay sa tukso, ay hindi tayo dadaanan sa kapahamakan. Kaya nga, Pastor, yung ine-emphasize mo na pagpili pa rin ang pangunahin. Kaya nga may karunungan na nanggagaling sa Diyos para tulungan tayo na piliin ang tama para sa ating pang-araw-araw na buhay. Pastor, sa ating nabanggit po yung pang-araw-araw nating buhay, na ang tuksi palagi nariyan lang. Ano mga pamamaraan pa para sabi nating maingatan natin ang ating mga sarili na hindi tayo maakay o bumigay sa tukso, na alam naman natin na pag once na bumigay ka sa tukso, ang kasunod doon ay kapahamakan at kamatayan. Tama yon. May isa, doon sa ating mga unang mga pag-aaral, ay nabanggit doon yung palagi ang pagkilala sa presensya ng Diyos, na nakikita niya tayo, naririnig ang ating mga ginagawa. Kaya ito'y mahalaga. Nakasain man tayo, nag-iisa man tayo, nasaan man tayo, ay alam nating nakatunghay sa atin ang Diyos at nakikita niya ang ating ginagawa. At dapat ikalulugod niya yung ating sasabihin, ikikilos at gagawin. Naalala ko isang kwento ng isang mangangaral na ang wika niya ay may mag-amang pumasok doon sa maisan. Pero yung maisan na yon hindi kanila. At may dala silang sako at ang bili ng ama, anak, diyan ka lang muna sa labas, magbantay ka. Pag may nakita kang tao, sumipol ka. Pagka meron kayong nakitang maaaring makakita sa atin, sumipol ka. Adi yung ama ay pumitas na pumitas. Ito'y malino na pagnanakaw. Ay yung bata ay may biglang sumipol. Ay di ibig sabihin, may nakakakita. May nakakita. Ay yung tatay biglang lumabas at pinunta ng anak, may nakakakita ba? Lilingal-lingal siya. Wala naman siya makita ng tao. Sabi ko, anak, pag may nakakita at saka ka sumipol. So inulit niyang muli ang pagpasok, pagpitas. At itinaganap ng 3 beses. Nagalit na ang tatay, sabi niya, anak, wala naman nakakita, bakit sumisipol ka? And sabi niya, tatay, wala pong tao, pero sa taas po ay meron nakakakita. Tama yun. So ito yung binabanggit mo nga ngayon na isang paraan ng paglaban sa tukso ay yung magkaroon tayo ng awareness ng presensya. Tama. Na bagamat walang taong nakakakita, pero alam natin ang Diyos ay palagi nariyan at nakikita lahat nating ginagawa. Sa karanasan ni Jose, meron pa siyang karagdagan sa pagtatagumpay sa tukso. At yun ay tawagin ang kasalanan sa kanyang tamang pangalan. No, nang lumapit yung tukso, si Mrs. Putipar sa kanya, ang sabi niya ay paano ko magagawa ang malaking kasalanan ito? Hindi niya sinabing hamon o ano paman. Tatawagin natin na kasalanan ito. Dahil kung ito'y kasalanan, hindi ito makakabuti sa akin at hindi ito magbibigay kaluguran sa Diyos na makapangyarihan. Ito yung binanggit natin kanina sa ating lesson din, binanggit mo na nangangatwiran pa. Yan. Ito nga yung kawika na, paano yung kayan? Palay na yung lumapit sa manok. Ano yung gagawin ko? Katinuka ko na. Pero kahit pa lumapit ang palay sa manok, kung ayaw mong tumuka, hindi ka tutuka. Tama yun. So tayo pa rin ang mananagot. At dapat magkaroon pa rin talaga tayo ng palaging awareness na ang kasalanan ay kasalanan. Maliit man yan o malaki, yan ay kasalanan. At ang paggawa niyan ay nakakapighati sa Diyos. At yan ay mga ngulugan ng pagpili natin ng kapahamakan. Kaya ngayong ating title ng ating lesson ay It's a Matter of Life and Death. Tama. Kapag pinasyahan natin ang sumunod, ang katumbas nito ay buhay na walang hanggan. Pero kapag pinasyahan natin ang gumawa ng kasalanan, asahan po natin ay tatangkapin din natin ang kapahamakan at ang kaparusahan ng Diyos. Kaya nga, mga taga-subaybay, idinidiin ng programang ito na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay napakabuti para tayo magkaroon ng kapanatagan sa ating pagtitiwala sa Kanya. Ito'y proteksyon natin sa nais ng dyablo na gumawa, na gawin natin na masama. Sapagkat ito'y nagpapakilala na
may Diyos na dapat nating sundin sa lahat ng panahon ng ating buhay. At ang isang napakalaga sigurong maidin natin dito, Pastor, yung gumawa tayo ng tamang pagpili. At ito naman yung talagang tinatalakay sa Aklat ng Kawikaan. Yung karunungan ay piliin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi lang basta piliin, ating pong isagawa. Pastor, meron akong nakita ditong napakagandang quotation dito sa ating pag-aaral. Ito ay isinulat ng isang manunulat na aklat na pinamagatang Testimonies for the Church na sinulat ni Ellen White. Ganito ang kanyang wika. It is better to die than to sin. Better to want than to defraud. Better to hunger than to lie. Napakaganda. Napakaganda ng hanay ng mga panala. At kung isipin natin, totoo naman talaga. Ano ba naman yung magutom ka minsan? Ano ba naman yung mag-suffer ka ng ilang mga panahon? Pero kung tutusin natin, ang karunungan ay kapirasong panahon lang yan eh. Ipagpapalit mo ba dyan ang buhay na walang hanggan? Ayun. Ipagpapalit mo ba dyan sa bagay na yan ang ating Panginoon na nagmahal ng lubos sa atin? Marami kasi ang mga tao, Pastor, na kung minsan ay kaya nilang ipagpalit ang Panginoon sapagkat hindi ganun kalalim ang kanilang relasyon sa Kanya. Pero kung ating makikita na siya'y namatay at ipinagkaloob ang Kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay hindi natin ipapalit ito dahil pag ginawa natin ang isang kasalanan, ito'y magiging dahilan na tayo mapahiwalay sa Diyos at mawala sa atin yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa atin. At dito gumagawa si Satanas upang tayo dayain. Na makita natin ang mga pansamantalang ito na higit na mas mahalaga kaysa doon sa buhay na walang hanggan. Nakakita tayo ng kaaway na matukso na pahalagahan natin ang kasalukuyan kaysa doon sa hinaharap. Yan. Yung emphasis na yun ay napakabutit. Ating muling ididiin ngayon sa ating pag-aaral na huwag tayong maganyak lamang doon sa panandali ang resulta na ikalulugod at ikasasaya ng ating mga buhay. Kundi, tingnan natin yung consequence, yung resulta nito. Ito ba ay magiging bendisyon at pagpapala sa atin? Tayo ba ay makakatanggap ng ibayo pang kalakasan ng pananampalataya? O tayo'y manlulumo at maiiwan sa daan o sa daan na magdadala ng kamatayan? Doon pa rin papasok yung talagang mahalaga na tayo gumawa ng pasya. Kasi kung tayo may pasya na, ay kung dumating na yung panahon na yan, maalala natin yung pasya natin, hindi ko gagawin yan kasi yan ipinasyahan ko na. At meron pa ako isang pastor na napakagandang quotation na nakasulat dito sa ating lesson. Ang wika, choose poverty, reproach, separation from friends, or any suffering rather than to defile the soul with sin. Death before dishonor or the transgression of God's law should be the motto of every Christian. Ang tao ay dapat pumili, Pastor, sapagkat ang pagpili niya ng tama ay nakakalugod sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi dun sa iyong quotation na pinili ay pumili siya ng pagdarahop, pumili ng kahirapan, kung ito ang magdadala sa kanya ng katwiran at kabanalan sa kanyang buhay. Ito ay napakahalaga. So ang ibig sabihin, mayroong gagampanan ang tao na sa kanyang pagsunod. Sapagkat ang pagsunod ay ito ang magpapakita kung gaano tayo nagtitiwala sa Diyos na nagpapahintulot ng lahat ng bagay na mangyari sa atin. Maganda tayo pumili talaga. Pero Pastor, tunghayan natin yung paano naman kung isang tao ay talagang naroon na nahulog na, sasabihin natin nahulog na sa kasalanan o siya na napighati na o sabihin natin na nakagawa na nakapighati sa Panginoon. Yung binanggit natin kanina, yung pamumusong. Kung isang tao nahulog na sa ganoon, anong mabuting kanyang gagawin? Now, at tayo rin, anong ating magandang gagawin din para sa kanya? Ayan, kung ang isang kapatid o isang kaibigan ay nalaman nating gano'y nagkamali, ay unang-una sa lahat, ipanalangin natin sapagkat ito'y struggle ng masama at ng mabuti at nais ng kaaway na kontrolin din siya at manatili siya doon. Pero hindi dapat nananatili yung taong nagkamali doon. Ang Diyos ay nakalaan pa rin na tanggapin siya kung siya'y magsisi sa kanyang kasalanan at magpasya na ipagpatuloy ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Doon, nagkakaroon ng kapasyahan yung tao, yung kanyang commitment, ibabaguhin niyang muli na siya'y susunod sa Panginoon.
magpapatuloy ang kanyang lakad bilang isang Kristiyano sa pamumuhay. Ito'y nabanggit ko kasi may mga taong nung makagawa ng malaking kasalanan, para ba na-stuck up na sila, na hindi na sila makagalaw, na para bagang na-discourage na sila o ayaw na nilang sumimba kasi nahihiya na sila sa kanilang ginawa, ay ito nagiging kadahilanan tuluyan nilang kapahamakan. Pero ang lahat naman ng tao ay nagkakasala. Tama yun. Sa banal na kasulatan, kung titingnan natin, maging ang mga dakil, ang mga lalaki rito, ay nakita natin ang pagkakasala. Tama. Pero hindi sa pagkakasala tinitingnan ng Panginoon, kundi yung pagbango natin at pagpapasya na muling lumapit sa Panginoon at muling magtalaga. Hindi sila mananatili. Hindi dapat yung taong yun manatili doon. Doon sa kanyang pagkalugmok, kundi bumangon sa tulong ng Panginoon, lumakad, at sumunod na muli. Limutin yung kanyang pagkakamali at tanggapin na ang ating Panginoong Diyos ay nakalaang tanggapin siyang muli at makipag-ugnay sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig sa atin. Dito po pumapasok ngayon yung tunay nating pagkakilala sa Diyos. Gaano po ba natin kakilala ang Diyos? Siya po ba'y Diyos na parang galit na galit sa atin pagka tayo nagkasala? O ang Diyos nating nakikilala ay palagi nakahanda na mag-abot ng Kanyang kamay na kung tayo madapa ay nariyan ang Kanyang pagkalinga, nariyan ang Kanyang pagmamahal. Kaya ako po'y naniniwala talaga, Pastor, na ang Diyos natin ay talagang punong-puno ng kahabagan. Na ayaw niyang manatili tayo. Kung tayo man nahulog sa kasalanan, bumangon tayo. Sabagat walang kaluguran ng Diyos doon, kundi ang tayo bumangon at muling lumapit sa Kanya at muling magtalaga sa Kanya. At ibibigay niya sa atin ng panibagong karapatan na tayo makapaglingkod na muli sa Kanya. At yun ay nagsisimulang muli sa pagpapasya ng tao na sumunod na muli sa Panginoon. Ipagpatuloy yung kanyang pagtahak sa tamang daan na kanyang pinasimulan. Oo, di ba? Pag naglalakad tayo, nadadapa tayo. Pero hindi ibig sabihin nito na ito'y wakas na. Na kinakailangan tayong bumangon at ipagpatuloy ang ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Maganda tingnan din natin, Pastor, sa banal na kasulatan, meron kasing dalawang uri ng tao na nagsisi sa kanilang ginawa. Si Judas ay nagsisi rin sa kanyang ginawa. Pero ipinahayag niya ang maling pagpapasya ng pagpapatiwakal dahil nagawa niya ang mabigat na kasalanan iyon. Pero si Pedro ganun din. Nagkasala rin siya. Nagsisi rin siya. Pero ang kanyang pagsisisi ay yung muling paglapit sa Panginoon at pagpapahayag ng muling pagpapasakop sa Kanya. Okay. Yung ito natawag natin na titigil ka na doon sa iyong maling gawa, magpapasya ka. Kung naghulog ka, yun ay kapasyahan na sumuway. Ngayon, magpapasya ka rin muli na sumunod. At tigilan mo na yung iyong ginagawa. Kung ano man itong iyong napagdaanan na hindi mabuti, ay magsisimula kang muli na lumakad sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos ay doon nalulugod. Doon. Ang Diyos natin ay palagi nakahanda magbigay ng panibagong pagkakataon, ng panibagong pag-asa. Kaya mga minamahal po namin mga kaibigan, tayo naman po lahat ay dumaraan sa mabibigat na karansan. Kung tayo man ay nagkamali o tayo man ay nagkasala, ay nakakapighati ang mga bagay na yon. Pero ang Diyos natin ay Diyos ng panibagong pagkakataon na nakahandang tumulong sa atin upang kumagkagayon tayo makapagpasimulang muli. At ang Diyos natin ay nagmamahal sa atin ang kanyang hangarin, tayo magtagumpay. Kaya kung tayo man ay madapa, bumangon tayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Napakabuti nun, Pastor. Kaya nga sa lahat ng ating mga taga-subaybay ay sana kung meron mang nanonood sa amin na ganito ang karanasan, ay nais naming idiing muli ang katotohanan ng mahal ka ng Diyos at nais niyang sumunod ka sa Kanya at makasama Kanya sa paglalakbay upang sa Kanyang pagbalik ay nakahanda kang sumalubong sa Kanya. At naroon muli ang karunungan, Pastor, na tayo lumapit sa Diyos, kilala natin na Siya ang Panginoon nating mga buhay, magpasakop tayo at pasyahan natin sa Kanyang biyaya, tayo susunod sa Kanya. Pastor, ang iyong mga paanyaya sa ating mga manonood? Amin pong inaanyayahan kayo na pag-aralang mas mainam ang banal na kasulatan at sa inyong pag-aaral ay tunghayan ninyo na ang kautusan ng Diyos ay isang napakabuting pagpapala para sa mga nais na lubusang sumunod sa Kanya. Nawa ang kautusan ay maging kagalakan ng pagpapakita natin na ang ating Diyos ay napakabuti sa atin. Maraming salamat. So sa ating po mga taga-subaybay, tandaan po natin ang paanyaya ng Panginoon, ang karunungan, piliin po natin ang sumunod. Piliin natin ang ingatan ng Kanyang kautusan sapagat ito ay aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa ating pong pagtatapos, minsan pa po tayo po ay dumako sa ating pananalangin. Dakila at banal po namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po na ipinaunawa sa amin. Isang bagay ang kami gumawa ng kapasyahan, piliin namin ang pagsunod.
piliin namin ang katuwiran. Piliin namin ang lumapit sa inyo, ang patuloy na magtalaga sa inyo at ganapin ang inyong banal na kalooban. Amen. Panginoon, kinikilala po namin, kami may mga kahinaan, subalit kami tumutunghay sa inyo na kayo ang aming kalakasan. Kayo ang magbibigay sa amin ng patnubay. Kayo ang magbibigay sa amin ng mga pagtatagumpay. Umaasa kami, O Diyos, sa inyong kapangyarihan sa paggawa ng banal Espiritu sa aming mga buhay. Kami po ay magtatagumpay at maipapahayag namin ang karunungan, namumuhay na nagbibigay lugod sa inyo, namumuhay na inaasam at magiging karanasan namin ang buhay na walang hanggan. Amen. O banal na Diyos, minsan pa po ang aming pong pakiusap, ipatong po niyong muli ang inyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Kasama na po ang mga taga-subaybay po namin na sa mga sandaling ito ay nanonood sa programang ito. Saan man sila naroon ngayon, anuman ang kanilang ginagawa. Makita nila, Panginoon, ang inyong mapagpalang kamay. Ipinapatong po sa kanila at tinutulungan po rin sila, O Diyos, magtamo ng karunungan nga akay sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat isa amin, managana kaming patuloy sa inyong pag-ibig, sa inyong kagalakan, at sa kasaganaan ng inyong mga pagpapala. Ito po ang aming dalangin, Ama. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po ang aming taos-pusong pasasalamat na kami po ay sinamahan po ninyo dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Sana po sa darating na linggo, muli po tayong magkasama-sama at managana tayong lahat sa kabutihan, sa karunungan at pag-ibig ng ating mahal na Diyos. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Are you just hearing about the Adventist Advantage for the first time? Well, the good news is that this advantage is available at any age. Researchers in California looked at men who joined the Seventh-day Adventist Church after the age of 50. After being church members for 10 years, the mortality risk for these men had fallen by up to 25%. The Adventist healthy lifestyle made the difference. Adopting a healthy lifestyle at any age is another ageless advantage. The first stewardship responsibility God gave us was the care of the earth, including all His creatures. We have the privilege to extend His rule to all of His creation and bring a blessing to ourselves by maintaining our own ecosystem. Oftentimes, we've neglected this God-given responsibility to care for the environment and have abused the resources of the earth. Let's resolve to waste no more time. Let's start doing the little but important things daily, such as the way we relate to our immediate surroundings, even at home, like recycling and turning off the water while brushing our teeth. Spending time in nature also helps us appreciate God's beautiful creation. It is our spiritual responsibility as God's stewards of the earth to do whatever we can for the planet that God has made for us. Remember, stewardship is my all in response to God's all. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way.
Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. I need to hug Daddy. Jesus told the parable of the grapevine to his disciples and for you and me to illustrate the importance of remaining connected to him. In the parable, the vine represents Jesus and the disciples are the branches. Growth, and especially the bearing of grapes, is the natural outcome of branches being connected to the vine. It's as simple as that. In the Christian life, bearing fruit such as faithfulness in worship and witness, as well as returning tithe and the giving of offerings, are evidence of a life that is in Jesus. Christian stewardship is about developing that personal and intimate relationship with Christ and allowing Him to live out His life within us. Only Jesus can produce the fruit that He expects of us. Be a good steward. Stay connected to Jesus. Remember, stewardship is my all in response to God's all.